Sag. This is Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Sag? Let's see kung anong meron. Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa ng ating mga Sag? Let's see, naging mas maganda ba ang mga desisyon? May bago ba tayong good news para sa ating mga Sag? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. Collective energy ng mga Sag. Collective energy ng mga Sag. Reminder, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Sag. Let's see kung anong meron sa ating mga palaboy na Sag. Broken heart. Anong kinakasakit ng iyong damdamin? Ano tong mga resentment na to? Tungkol sa isang pag-ibig na nagkaroon ng pangako and right now, nag-iisip ka, ano ba talaga yung dapat gawin? Ano yung mga dapat na next best decision for this situation or relationship? Okay. May mga pangako hindi natupad. Bebe ko, teka lang, ang aking fur baby. Nakapatong ang... Okay. May mga pangakong hindi natupad. Yes, nagdala ng disappointments, but binigyan ng paulit-ulit na chances. Tinanggap ang mga sabihin natin pagkukulang. Hinayaan, okay na, sige. Let's meet each other halfway. Pagpasensyahan yung mga pagkukulang, baka naman na busy lang, baka naman hindi naman intention na makasakit. Kung ano man, binigyan ng another chance. There's a feminine in this connection na sabi niya lahat naman ng kaya niyang ibigay para maging maayos, no? Ang sitwasyon na to, ginawa naman niya. Sabi niya is yung hard-earned money niya para to sa pamilya, sa mga taong mahal niya. But there's someone in your circle na kahit gaano mo tulungan, napaka-ungrateful. Parang hindi nakikita ko ano yung bagay na pinagpaguran mo, binigay mo, sinacrifice mo. Okay? Babae ito. Someone na nasa circle mo. Marami kang iniisip paano ba maiaahon ang kabuhayan, kaperahan, meron kang mga ine-expect na mas magandang opportunity. Sabi mo, Lord, ang tagal naman ng malaking blessing na to. Sabi mo, sana dumating na, sana maging better na ang financial situation. Okay, sorry. Ang aking aso. Okay. So, napapagod ka na rin, no, na this is, for the longest time, you're trying to manage your emotions about yung mga manifestations mo tungkol sa kaperahan, kabuhayan. But parang naiinip ka na dun sa transformation na yan. Pagdating sa pag-ibig, sabi mo, mahal mo naman itong mga tao na to, but it feels like baka mas kailangan mo muna for now na mag-focus sa kaperahan, kabuhayan. May mga false promises, may mga resentment pagdating sa relasyon. But there is an energy here na kahit hindi ganun kadaling magkasundo, you're choosing to stay together at ayusin to. Okay? To find the solution. Lalo na kung sabihin natin, hindi naman natin minamaliit, no? Pera mahalaga yan. But, kumbaga this is like the realization na mas madaling ayusin kung pera magagawa ng paraan. Okay? May mga decision, okay. May mga decision yung masculine here na sabi niya kailangan daw ayusin ang kaperahan, kabuhayan, but I don't know, parang this is more about maraming sinasabi na pangako, na stability sa feminine, but this is more about pangako, but ang hinahanap ng feminine ay yung na mag-materialize ko ano man to mga stability na pinangako ng masculine. May mga trust issues sa relationship na to. Sabihin natin, no, kung ano man yung mga pinagdaanan, may mga na-involve na energies na hindi dapat ma-involve. May mga nangengielam pagdating sa family. Ito talaga yung mahalaga, no, na dapat kapag love connection, partnership, especially kung may involved na kasal, dapat wala ng opinion yung kumbaga pwede silang mag-advise, pero dapat hindi kinokontrol yung desisyon, lalo na kung mag-asawa or nagli-live-in na. I don't like the,
na yung asawa ay sampid sa pamilya at pamilya pa rin sila, lalo na nagkakampihan. I don't like that because especially the masculine, kahit naman sabihin natin, tingnan natin sa Bible, di ba? Parang kung ano yung binibuild na relationship ni masculine, it's the yung wife, no, yung binibuild niya na sarili niyang pamilya at hindi yung pinanggalingan niya. Iiwanan ang nanay at tatay at maglilid siya dun sa family na binubuo niya. Kaya lang, I don't know kung kaninong side, pero parang may influence ng in-laws na hindi maganda. Okay? Meron ding parang family to na tinulungan mo na nga pero parang hindi naman grateful, babae to. So, in the past, nagkaroon ng sadness, burden, maraming bayarin, responsibilities. Minsan napagtatalunan nyo, paano na ba yan? Sino mo nang magbabayad nito? Sinong tutulong kanino? But slowly, no, sabi mo, kaya yan, malulusutan yan. Again, balik tayo dun sa sinabi natin kanina. Pera lang yan, ang mahalaga, nalulusutan, nagkakatulungan. Mahalaga is, meron namang regular na trabaho. But also, be reminded na syempre, kung tumutulong ka sa mga tao na to, kahit family mo pa yan, just make sure na masasandalan mo rin itong mga tao na to pag ikaw naman yung nangailangan. Hindi pwedeng bigay-bigay. Pero, ang nakikita kong katwiran mo, Saj, is family yan Kumbaga, mahirap, of course, mahirap talikuran, but hindi naman to the point na ikaw yung magbibitbit nung problema or responsibilities, lalo na kung kapatid mo may asawa naman. Problema niya, pinasok niya yung pamilya na yan, pwede mong tulungan, pero hindi mo pwedeng saluhin lahat. Okay? Ganun lang naman yung ibig kong sabihin. Or, dalawang beses mong tulungan, pero kung sasabihin mong nakasandal na sa'yo, at lagi na lang konting bagay nakasandal, mahirap yan. Tignan mo rin kung anong lifestyle ng mga taong tinutulungan mo. Baka naman tipid-tipid ka, nagtitinap pa ka dyan, tapos makita mo, 'di ba? Pa-travel lang yung tinutulungan mo. Find the balance. Walang masamang tumulong. Family, kaibigan, mga tinuring mong pamilya, na mga strangers na naging family, okay lang 'yan. Basta secure mo rin yung money bag mo. Kasi, pag ba ikaw na may problema, matutulungan ka ba nila? If not, i-secure mo lang yung sarili mo. Okay. Marami kang iniisip if like may better opportunity ba somewhere, if this is negosyo, makukuha mo na ba yung deal na yan? Okay. Parang nag-iisip ka kung tama pa ba itong hinihintay mo, may hinihintay ka pa ba? The answer is yes, meron, nagkakaroon lang ng delays. Okay. Pagdating sa relationship, it feels like nagkakaroon ng away bate. Minsan napapagod ka na, may patutunguhan ba, may natututunan ba? Sabi mo, hindi naman pwedeng puro apology lang. Minsan nalalabuan ka na kung darating pa ba yung happy long-term family vibe na hinahanap mo sa isang relasyon or sa isang like family situation. Your person, for now, sobrang chill. Wala akong nakikitang solid plans. Go with the flow energy siya right now. Do sabi niya, pag nag-workout tong trabaho na to or negosyo, tuloy lang. But if not, sabi niya may plan B siya, which is okay naman. Kumbaga is, ayaw lang niyang masyadong mag-focus sa isang goal kasi gusto niyang maging fluid na pag hindi nag-workout, at a certain times na sinubukan niyang ilaban tong career o kabuhayan na to, meron naman siyang plan B. Don't worry, okay? Marami kang doubts kung makukuha mo pa ang iyong wish fulfillment. Doubts lang yan, carry on, kaya mo yan, darating din yung better energy para sa'yo. Okay. In the next 3 months until the end of August, I feel magkakaroon ka ng new beginning, new mindset. At kung ano yung mga worries mo, mahihil mo yan, mababalansi mo, yung pag-overthink mo, matatanggal yan. Okay. Ingat din sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. May nakikita akong potential betrayal in the next 3 months. False promises. Ingat sa pagpapautang, ingat sa pinagkakatiwalaan sa negosyo, sa pera. Meron ka rin ine-expect na something na maganda, maaaring magkaroon ng delays. I'm not saying hindi mo makukuha, but like kung may mga promotion or increase, baka maaari ka ma-disappoint na ay hindi mo nakuha yung target na increase or akala mo ikaw na yung mapopromote na sulot nung isa, alam mo yun. And kung ano man yung disappointments na yan, magiging quiet ka about it. Pero, ayun, but
you will work on your goals pa rin. Meron ka mga ine-expect about relationship na mga pangako na to pa rin. Again, no, may mga possible disappointments kung ano yung mga pangako, maaaring hindi matupad. But, sabi mo, okay lang, magkakaroon ka naman ng bagong mindset in the next 3 months. Sabi mo, new beginning, new you, new Sag, no? Meron kang mga situations in the past na nagdala ng disappointment sa'yo, na sabi mo, ihihil mo na yan, mag-grow ka, magkakaroon ka ng wisdom. Okay? May mga tao na tinutulungan mo, tapos magulat ka, hindi reliable. May mga kaibigan na kala mo kaibigan, tapos may betrayal energy. And this is like purging, no? Sino yung mga kasama mo, not just in love connection, but also yung mga tumatawag sa yung best friend, beshi, sis, no? Na parang hindi naman pala totoo sa'yo, at like, may mga taong like, nagte-take advantage nung kabaitan mo. Okay? Minsan nga, wala ka na eh, but kung kailangan ng tulong mo, tumutulong ka pa rin. Minsan, pagod ka na, kailangan ng help mo, pupuntahan mo, or you'll pick up the call para lang to accommodate these people. Tapos, maaari kang magtampo na, shucks, hindi pala sila solid sa'yo, ikaw sobrang solid ka, ang laki ng sinacrifice mo. But sabihin na lang natin, kung ano man yung potential na hindi magandang energies ng mga tao na to, this is your prayers na, and God showing you kung sino yung mga taong dapat i-keep mo, worth it na tulungan, dapat pakisamahan, at kung sino yung mga tao and energies na dapat putulin na ang connection sa'yo. Because they're just taking from you. You know, I don't believe in unconditional love, kasi if you do that unconditional, maabuso ka and madidrain ka. Ako, mas naniniwala ako sa reciprocated kind of connection. I help you, you help me. Okay? Na parang kahit sa love connection yan, hindi naman kailangan pareho kayong may pera. But sabihin natin, kung eto mas malaki yung kita niya, ikaw mas mababa, but pagdating naman sa, you know, sa love language, acts of service, you know, something like that, or okay lang naman kahit mas malaki yung sahod niya ngayon, you're continuously working on your goals, eventually babawi ka rin naman, something like that. Reciprocated kind of partnership, I feel yun, no? So, pagdating sa pera, may hinihintay ka na collection, promotion, recognition, maaaring magkaroon ng blockage for now, okay? So, ang guidance lang naman na to, ibig sabihin, you continuously work on your personal goals, personal growth, at kung ano yung mga minamanifest mo, darating din naman yan. May konting delays lang. Okay? Sabi nga, God's delays and rejections are God's protection. Okie-dokie. Ingat sa pinagkakatiwalaan, because may mga taong abusado and always taking advantage of your kindness. Okie-dokie. And that would be the Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Sag.